ang malakas na kalabaw at matulin na kabayo. Sa isang luntiang bukirin, masayang namumuhay ang malakas na kalabaw na si Kaloy at ang matulin na kabayo na si Kabo. Magkaiba man sila ng kakayahan, pareho silang mahalaga sa gawain sa bukid. Si Kaloy ang tagahila ng araro at kariton, samantalang si Kabo ang tagapaghatid ng mga liham at mensahe sa malalayong baryo. Ngunit isang araw, nagtalo sila kung sino ang mas mahalaga. Narinig ni Mang Tomas, ang kanilang tagapag-alagang magsasaka, ang pagtatalo at nag-alok ng hamon. Kaloy, ihatid mo ang sako ng palay sa bayan. Kabo, dalhin mo ang mahalagang sulat sa kapitan sa kabilang baryo. Tingnan natin kung sino ang higit na kapakipakinabang. Pareho nilang tinanggap ang hamon. Dumaan si Kaloy sa maputik na daan, mabagal pero matatag. Kahit nahirapan, hindi siya tumigil hanggang makarating sa bayan. Samantala, si Kabo ay tumakbo ng mabilis sa gitna ng palayan, dala ang liham. Ngunit sa kanyang pagmamadali, may hindi inaasahang pangyayari. Habang tumatakbo si Kabo, hindi niya napansin ang isang malalim na hukay. Natisod siya at nahulog sa loob. Hindi niya magawang makalabas, masyadong madulas at mataas ang gilid. Napadaan si Kaloy sa lugar at narinig ang mahina ngunit nanginginig na boses ni Kabo, "Kaloy, tulong." Walang pag-aalanlangan, ginamit ni Kaloy ang kanyang lakas. Hinila niya ang isang mahabang sanga at inabat ito kay Kabo. Sa lakas ni Kaloy at sa pagsisikap ni Kabo, naiahon din ang kabayo mula sa hukay. "Salamat Kaloy," sabi ni Kabo. "Iniligtas mo ang buhay ko." Kinabukasan, habang si Kaloy ay nagtatrabaho, nadulas siya sa putik at naipit ang paa sa ilalim ng mabigat na kariton. Hindi siya makatayo. Dumating si Kabo, at sa kanyang bilis, agad siyang nakahanap ng tulong. Tinawag niya si Mang Tomas at ang ibang hayop sa bukid. Sa tulong ng lahat, lalo na ni Kabo, naiahon si Kaloy mula sa pagkakaipit. Mula noon, lalong tumibe ang pagkakaibigan ni Kaloy at Kabo. Nalaman nila na hindi mahalaga kung sino ang mas malakas o mas mabilis, ang tunay na mahalaga ay ang pagtutulungan. Aral ng kwento. Ang tunay na lakas ay makikita sa pagtutulungan, hindi sa paligsahan. Lahat tayo ay may kakayahang makatulong, sa oras ng pangangailangan, ang kabutihan ay laging bumabalik.